Ang mahiwagang sandok. Sa isang maliit na baryong napapalibutan ng palayan at kagubatan, nakatira si Lucy, isang dalagang kilala sa kanilang lugar bilang masayahin at mapagbigay. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama, kaya't siya at ang kanyang inang si Aling Sion ay nabuhay sa pagtitinda ng lugaw at simpleng ulam sa gilid ng palengke. Hindi man marangya, kontento na sila sa simpleng pamumuhay. Araw-araw, maagang gumigising si Lucy upang magsaing at magluto. Sa maliit na kalan, iniluluto niya ang lugaw na siya ring bumubuhay sa kanilang mag-ina. Mahirap lamang sina Lucy at sasakto lang ang kinikita sa paglulugaw para sa kanilang pangangailangan araw-araw. Gayunpaman, hindi ito hadlang kay Lucy upang tumulong. Kapag may batang naliligaw, nagutom, o may matandang walang makain, agad siyang nagsasalo ng lugaw gamit ang kanilang lumang sandok. Isang gabi, isang matandang lalaki ang napadaan sa kanilang pwesto. Marumi ang kasuotan nito at halatang matagal nang hindi kumakain. "Iha, baka pwede akong makahingi ng kahit kaunting lugaw. Gutom na ako." Mahina, ngunit taimtim na pakiusap ng matanda. Hindi nag-atubili si Lucy, kahit alam niyang baka wala na silang maiwan para sa sariling hapunan. Agad niyang kinuha ang lumang sandok at isinahod sa kaldero. Ibinuhos niya ito sa mangkok at iniabot sa matanda. "Kumain po kayo, huwag niyong alalahanin ang bayad." Ngumiti ang matanda, tila nabawasan ng pagod. Matapos niyang maubos ang lugaw, kinuha niya ang sandok na ginamit ni Lira. Kumislap ito sa kanyang kamay at nagmistulang ginto. "Iha, ang puso mong busilak ang dahilan kung bakit ako naparito. Itong sandok ay mahiwaga. Hindi ka mauubusan ng pagkain hanggat bukal sa puso mong tumulong." At sa isang iglap, nawala ang matanda na parang bula. Mula noon, natuklasan ni Lucy na tuwing magsasandok siya gamit ang mahiwagang sandok, laging puno ang kanilang kaldero. Kahit isang dakot lang ang kanilang bigas, hindi iyon nauubos. Kaya't araw-araw, higit na marami ang kanyang napapakain. Mga bata, matatanda, at kahit mga manlalakbay na galing sa ibang baryo. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Doña Marta, ang mayamang may-ari ng malaking karinderya sa kanto, ay nagtataka kung bakit mas pinipilahan si Lira. "Hindi pwede ito. Dapat sa akin sila bumibili," sigaw niya. Isang gabi, palihim niyang kinuha ang mahiwagang sandok. Ngunit, nang subukan niya itong gamitin, wala itong laman. Kahit paulit-ulit niyang isalok sa malaking kaldero ng kanyang karne at sopas, nanatiling walang laman ang sandok. Nagalit siya at itinapon iyon. Sa pagbagsak ng sandok, bigla itong naglaho at bumalik kay Lira. Dito naunawaan ni Doña Marta ang katotohanan. Ang mahiwagang sandok ay hindi para sa sinumang sakim, kundi gantimpala para sa mga taong marunong magbahagi kahit kapos. Lalo pang pinagpala si Lira at ang kanyang ina. Hindi lamang sila nakapagpakain ng buong baryo, kundi naging mas masaya at nagkakaisa ang lahat dahil sa kabutihan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kabutihang loob at malasakit sa kapwa. Kapag bukal sa puso ang pagtulong, biyaya rin ang babalik sa iyo.